natin, mga minamahal ko, yung series natin about invitation. Unang topic natin, the greatest invitation. Pangalawa pa, you are invited. So ganun pa rin po, bago po ako magsimula, gusto ko manang magkwento, no? Si pastor po, may mga taong ginamit po sa akin. No, ako po ay kabataan na po, sila Ma'am Risa, si Ma'am Risa, andito po ba si Ma'am? Si Ma'am Risa, na po, sila Ate Remy, sila Judy Castro, sila Lori De Leon, no, sila, pangalan na ito, sila Nimpa San Diego. Ito po yung mga taong nagtiyaga sa akin na nag-i-invite sa akin. Ano, invite nila kami sa Bible study, kasama namin buong tropa, siguro mga 15 kami, puro boys po yun. A-attend kami ng Bible study, kaya lang, may kalokohan po kami, andyan si paring Ariel, kami magkasama nito eh. Bago ho kami dumating ng Bible study, okay lang ho bang umamin? Okay, chumuchongki muna kami. No, tigils muna kami, no? Dati naman yun, bago kami pumunta, chochongki muna kami, tapos, alam nyo na magtitrip, tapos pupunta ho kami ng Bible study. Meron ba chumuchongki pa dito? Taas yung kamay. Wala na, no? Wala na. So yun po, ganun ho kami, no? Pupunta kami Bible study, mga sabog po kami. Tapos habang nagba-Bible study, mga minamahal ko, kasi mga born again, pag nag-worship na, nakapikit lahat eh. Di ba? Nakapikit ho lahat yan, no? So yung isa kong kasama, no? Tatayo po yun, medyo ano po yun eh, putol po isang paa, may saklay. So ang gagawin po ng mga minama, huwag yung gagayahin yun ha, nakaraan pa ho yun. No? And then tatayo po yun, dala-dala po yung saklay. No? Tapos tatayo hanggang habang nakaupo kami, sabi niya, para kami mga baliw. No? Alam mo, pag inaral mo nga, wala talaga kaming karapatan sa biyaya ng Diyos. Buti ka mo ng panahon na hindi kami pinatulan ng Panginoon. Sa tuwing pupunta kami Bible study, ay yung alam mo na habang nagpipray po si Ma'am Riza, pag-pray po niya, pagpikit, dahan-dahan po yung naglalabasan na isa-isa sa pintuan yan. Pag dilat ho nila, wala na ho kami. Ang saya ho ng Bible study. No? Ang saya kasi puro kami kalokohan. Pero sabi kong gano'n, Lord, salamat ha, kasi nung panahon po na yon, hindi mo kami pinatulan. No? Nakakatuwa po ang Panginoon. Hindi ko alam, tinataniman kami ng Panginoon ang salita niya. No? Itong mga tao na to, ang tiyaga-tiyaga nito, lalo na si Ma'am Risa, kasi si Ma'am Risa, kaibigan ko po yan, the same time, pinsan ko po yan. So, minsan nga po, pinuntahan nila ako, no, pinalo up nila ako. Ang sarap po, kasi nagmamadyong ako noon eh. Yung lugar ho namin, pataas po yon, doon sila manggagaling. Ako, tapat ako, habang naghahalo po, meron po ba nagmamadyong pa rito? No, halong ganyan. Yung alam mo na habang nagkakamadang ganan, biglang lumabas sila Risaw, 5 sila. Hindi ko alam kung magtatago sa ilalim ng mesa at sasabihin ko, Darna, mawala ka. Hindi ganun eh. Alam mo na yon? Alam mo, nakakatuwa lang. Thank you sa akin. Buti na ng kamo, may mga tao matyaga. Salamat ako, nagpasalamat ako sa mga taong na ito. Kung hindi po sa kanila pinagtyagaan ako, siguro wala ako dito sa harap nyo. Ito nakakatawa. Ito yung goodness dito eh. Kapatid, kahit gaano kasama yung inaabot mo, ako naniniwala ko ang Diyos na nagbabago. Sa lahat ng sa leader na nandito, gusto kong i-encourage kita. No, alam ko hindi ganun kadali ang mag-alaga ng tao, pero kung bibigyan mo pa ng extra miles yung ginagawa mo, baka yung tao na yan, try to imagine, no? Sino bang mag-aakala na magiging pastor si pastor? Hindi sa hinaga po. Malabo pa po yan sa sabaw ng pusit. No? Na meron palang isang pastor na lalabas sa akin. Kaya encourage lahat ng sa leader dito, hayaan nyo lang. Hayaan nyo sila magpasaway. Just pray for them. Pray for them. Ang trabaho natin ay magtanim, ang trabaho natin ay magdilig, ang trabaho ng Diyos ay magpatubo. Yung aayaw-ayaw ngayon, baka bukas pastor na yan. Hindi natin alam. Tama ka, hindi tayo pwedeng mag-judge. Pero ano ibig sabihin dito? Kasi may nag-invite sa akin. No? May mga tao na ini-invite ako, tsinaga ako para lang po makadalo ko sa gawain. Ang dami ho namin 15. Kami ho ni paring Ariel lang naiwan. Kung pari ko po yan si Ariel, kaibigan ko yan, mula po bata magkasama kami nan. Kaming dalawa ho naiwan actually. Nagkaroon ng bunga yung pag-i-invite. Amen? So pag-usapan natin this morning, mga minamahal ko, about inviter. No? Nakpakilabas mo nga yung inviter. Ito po yung pag-uusapan natin. Pag sinabing inviter, ito po yung taong nag-i-invite. Dati in-invite ka lang. Sino rito, bunga ka ng invitation? No, in-invite ka lang. Kaya ka nandito kasi may nagsabi, pare, try mo lang. Marge, subukan mo lang. Tingnan mo lang. Tapos pag upo mo, pambira, natutuwa ko sa nanay ni Jeff Mark. Kausap ko siya nakaraan. Ang testimony niya, ang kulit ng anak niya, si Jeff,
Kinukulit siya na magsimba rito, pero ayaw. Kaya lang kasi nakulitan, pumayag na rin. Sige na nga. Ang nakakatuwa, nung makarating siya ng simbahan, mga minamahal ko, dire-diretso na po yun hanggang ngayon. Ito nakakatuwa. Sabi niya sa akin, sana noon pa. Alam nyo, ganun din naman ako at ganun ka rin. Tanggi ka ng tanggi, takbo ka ng takbo. Nung mahuli ka ng Lord, ang sabi mo, sana noon pa akong tumugon sa Panginoon. Napakisabi nga sa katabi mo, salamat sa nag-invite sa'yo. Naglang pakisabi, salamat sa mga nag-invite. No po, mamaya pag-usapan ho natin ito about invitation. No po. So ngayon po, mga minamahal ko, ito na lang po, ito po yung pag-uusapan natin. No? Kaya kailangan lang ng kulit. May mga tao talagang hindi nakukuha sa isa. Pero yung may mga tao talaga napakakulit. Kaya lang sila pupunta para manahimik ka lang. Ano, may mga ganong tinatawag na pagkakataon. So ngayon po, pag-usapan natin ito, sino ba tayo bilang mga tinatawag po ng mga tao na nakaranas po ng invitation? Kapatid, tayo po, nakasumpong po tayo sa Panginoon. At ang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi tayo pwedeng maging maramot. Lahat tayo nakaranas po ng pag-ibig at biyaya ng Lord. Dapat lang nating ituro sa mga tao kung saan ang gagaling ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? So ngayon po, ilabas mo ngayon na natin yung ating pong tinatawag na topic this morning. Ito po yung ating pag-uusapan about inviter, someone who invites, no? So sabi po ng Romans chapter 5, 8, 11, pag-usapan muna natin, bago tayo naging Kristiyano, na bago tayo naging Christian, bago natin tinanggap ang Panginoon. Sabi nga naman, minamahal ko, ng salita po ng Panginoon, sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin. So tingin sa akin, ang pag-ibig ng Lord, hindi na sinabing mahal lang kita, bagkos meron siyang ibinigay. At ito, mga minamahal ko, ay patunay ng pag-ibig ng Panginoon sa tao when He died for us. Kailan? Anong panahon? Nung tayo'y makasalanan pa. Nung tayo'y pasaway pa, nung tayo'y nabubuhay sa kasalanan, panahon ng rebelyon, panahon ng katigasan ng ulo, pinili po ni Kristo na mamatay para po sa atin. Okay? Hindi siya namatay nung tayo po ay mabait na, hindi siya namatay nung tayo po ay nasa Panginoon na. Siya po ay nag-alay ng buhay para sa atin nung panahong wala pa tayong katuturan. Yung buhay natin hindi natin maintindihan. Yung buhay na walang direksyon, yung buhay na walang patutunguhan, yung buhay na walang kwenta. Yung po yung panahon na namatay si Kristo para po sa atin. Sabi po ng verse 9, Nak, follow me. Now, verse 9. Pakipalo mo lang ako, nak. Yan. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay napawalang sala. So, ibig sabihin, ang tao ay napapawalang sala because of the blood. Kaya po yung dugo ni Kristo na tumigis po sa krus ng Calvary, ito po yung napakahalaga. Yun po yung dugo na pinambili sa atin. Yun po yung dugo kung bakit po napatawad ang sandamakmak na kasalanan natin. No? Ako po ay na-appreciate ko po ang dugo ni Kristo kasi po napakasama akong tao. No? Kaya dito po nakita ko, minamahal ko, because of this blood, tayo po ay napawalang sala. Lord, salamat sa dugo mo. Kundi sa dugo mo, nasa ilalim pa ako ng kasalanan ko. Dahil sa dugo mo, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. And then hindi lang yon, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Hindi lang po tayo pinatawad ng Panginoon. Bagkos tayo po ay niligtas saan? Mula po sa impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito po, minamahal ko, when Jesus died for us, pinatawad tayo, hindi lang nagtapos doon. Tinanggal po tayo doon sa potuho ng Panginoon para hindi po tayo mapasapuhin ng impyerno. And then verse 10, minamahal ko, verse 10. Sabi po ng verse 10, dati, ito yung kalalagayan natin, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Dahil yung buhay ko at buhay mo, lahat po yan saliwa sa kalooban ng Panginoon. Kung ano gusto ng Diyos, yung ayaw natin. Kaya po ang tao, pag kinaral mo, minamahal ko, kaaway mo na lahat, huwag lang ang Diyos. Yan po yung katotohanan na sinasabi ng mga Bible, hindi siya natutuwa sa iyo before.
Actually, gusto ko niya ihagi sa dagat-dagatang apoy because of your sin. Pero nakakatuwa lang dahil sa biyaya ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para yung parusa na para sa akin, inako ni Kristo yon. Para ano po, tayong mga dating kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ay, pambihira, wala pang palakpak niya para kay Lord. Dating kaaway ka ng Panginoon, ngayon kaibigan ka na ni Lord. Try to imagine, Pastor, pwede ba ako maging kaibigan ni Lord? Ang linaw ho. Bilang mga kaibigan of the friend of God. So kapatid, tingin sa akin, dati kaaway tayo ng Panginoon dahil sa kasalanan. Sa kasalanan, tayo po'y may kamatayan, kaaway tayo ng Lord, pero salamat na lang, namatay ang Kristo para sa atin. Dati tayong kaaway ng Lord, dating galit sa atin ng Panginoon, ngayon we have peace with God. Tayo po'y kaibigan. Try to imagine, kaibigan mo ang Diyos. Kapatid, ibang relasyon po yung kung maiintindihan mo. Hindi po si Duterte kaibigan mo. Hindi po si Biden ang kaibigan mo. Sabi niya, sabi po ng Diyos you are my friend. Pakisabi nga sa kaibigan, diyan sa katabi mo, kaibigan ka ng Diyos. Sige lang, kung tinanggap po si Kristo, you are a friend of God. Malinaw po ito. May kausap po ako. Sabi nga noon, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak. Pag tinanggap po si Kristo bilang Lord and Savior ng life mo, you will become a friend of God. Kapatid, tingin sa akin, si Kristo po ang Diyos natin, hindi po siya nagtayo ng religion. Wala ka makikita. Nung bumaba po si Kristo, hindi po siya nagtayo ng religion. What is religion? Religion, ito po ay gawa ng tao, an effort of man to reach out God. Kaya ang dami religion, ang purpose ng religion, para abutin ho ang Diyos. Ang problema, lahat tayong makasalanan, banal ang Panginoon, wala tayong kayang gawin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay abutin. Ang religion ay tangkang pag-abot ng tao sa Diyos. Ang ating po, yung Kristo, tayo po yung inabot ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pa lahat ng tao makasalanan. Amen. Pag sinabi ng Bible, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang dami religion, kapatid. Ako po bahagi din ng religion. Lahat ay bahagi ng religion. Pero gusto kong maunawaan mo, ang religion po, hindi po yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ay nagbigay ng bugtong na anak upang tayo po ay bumalik sa relasyon. Pakisabi nga po, relasyon. Isa po ho, relasyon. Kaya nga po sa religion, hindi mo nararanasan ng Diyos dyan kasi wala naman relasyon dyan. Nung ma-born again ka, nakita mo yung difference. Biglang biglang mo naranasan yung Diyos. Biglang mo naramdaman ng Diyos. Biglang parang naging buhay ang Diyos. Bakit? You are entering sa isang relationship. Hindi ka pumasok sa religion. Ito nakakalungkot sa atin kasi lahat po tayo Ang problema natin is lack of knowledge. Hindi natin naiintindihan, mga minamahal ko. Mga tao nakipagpatayan sa religion. Alam niyo po ba noon? Lahat pwede mo akong imak, pero do not touch my religion. At talagang makipagbugbugan ako sa'yo, wag ang religion ko. Nakipaglaban ako sa isang religion na hindi ko naman naiintindihan at hindi ko naman nararanasan ng Diyos. Pero na born again ako, nakita ko difference. Buhay yung Diyos. At ang sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan ng religion, ang kailangan mo yung Kristo para magkaroon ka ng relasyon sa akin. Sa lahat po ng tumanggap na kay Kristo, enjoy your relationship with God. Buhay po yung Diyos. May kausap po ako. Nung nasa religion tayo, nagpipray tayo, hindi natin alam kung tumatama sa bubong. No? Ito po yung panalangin natin. Ama namin sumatalangin, sambay ng alam mo sa amin, love mo. Tulog. Wala po kasi kabisado po yan No? Yung po yung religion, pero yung relasyon, hindi mo kailangan kabisaduhin ng prayer mo. Kailangan mo maging natural sa harapan ng tatay mo. May kausap po ako. Hello. Kaya po ang kailangan natin yung Kristo dahil hindi po religion na namatay sa krus. Ang namatay sa krus yung Kristo. Amen. Kung meron tayong tatanggapin, yung po yung Kristo, yung nagpatawad ng mga kasalanan, nagbayad ang buhay niya para po sa atin. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi dahil sa pagsunod mo, hindi dahil sa pagbibigay mo, naging kaibigan ka nung tanggapin mo yung Kristo, naging kaibigan mo ang Diyos. Hello. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Nakibaba mo lang ako. Verse 11, tingnan natin ito, Romans chapter 5 verse 11. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Gawa ng Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak, sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Kaya tayo tinanggap ng Diyos bilang kaibigan niya dahil po ito sa ating Panginoong Hesukristo.
Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Come on. Palakpakan ho natin, mga minamahal ko. When you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ikaw po ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Parang ganito lang siya kasimple. Parang ganito lang. No. Nung lumapit ka po si Kristo, nang tanggapin mo siya, ito pong Kristo na ito, yung kamay ho ng Diyos, saka yung kamay mo, pinagbati. Kaya ngayon, bati na kayo ni Lord. Hello! Ang ganda-gandang balita po niyan. Kapatid, tigil sa akin. Ibig sabihin, kaibigan ka ng Panginoon, maayos na relasyon sa iyo, relasyon mo sa Panginoon. Why? Because Jesus died for you. Amen? And then, tingnan nun natin ito, mga minamahal ko. Verse 11, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21, no? Sabi po ng 2 Corinthians 5:18 to 21, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. Ang matindi doon, dati tayong kaaway, ginawa tayong kaibigan ng Lord. Ngayon, we are friend of God. Hindi na nagtatapos eh. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So, tingin ka sa akin. Sabi po ni Pablo, dati po siyang kaaway, ginawang kaibigan, hindi rin nagtapos. Siya po ay pinagkatiwalaan para makapaglingkod. So, ibig sabihin, tingin ka sa akin, lahat ng anak ng Diyos, we are called to serve God. Amen? Parang ganito lang no? Dati, kaaway tayo ng Panginoon, ngayon kaibigan na. Ang ginagawa natin, hiniimok natin ng mga tao na maging kaibigan ng Diyos. We become an inviter, mga minamahal ko, kasi nakaranas tayo ng pag-ibig ng Lord. Sabi po ng verse 19, mga minamahal ko, verse 19. Verse 19. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Lahat po ng kasalanan mo, kinalimutan po ng Diyos. Ay, pambihira yan. Pastor, lahat po nung ako'y magkaroon ng isip, lahat ng sikretong kasalanan, lahat ng pinagagawa kong mali, lahat ng pagrebelde, lahat ng sexual immorality, lahat ng kasalanan na yan, nung tanggapin ko si Kristo, nung linisin ako, hindi na inalala ng Diyos. Amen. Sabi po ng Panginoon, and He remember our sins no more. Wala siyang planong alalahanin. Kaya tingin sa akin, paglalapit ka sa Panginoon, kapatid, ikaw po ay nagkaroon ng tinatawag na kalayaan na lumapit sa Panginoon. Kaya po dito, mga minamahal ko, sabi ng ganon, walang plano si Lord na tandaan yung kasalanan natin. Nilimot ho ng Lord yan. Ang sarap po kaya, kapatid, mapalad ang mga taong ang kasalanan na nililimot ng Diyos. Walang kondemnasyon, walang guilt, mga minamahal ko. Kasi po, ang nais po ng Panginoon, mga minamahal ko, ma-enjoy natin yung presence po ng Panginoon. At hindi na niya tinatandaan ang kanyang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamilita. May trabaho na naman. Ano daw po? Inatasan na ano daw? Sabihin sa mga tao that Jesus died for them. Ano daw ang mensahe? Sabihin mo sa mga tao, gusto silang maging kaibigan ng Diyos. Grabe mensahe yan, kapatid. Ibang level po yan. Kaya po ang message natin, sabihin natin sa mga tao, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Bayad na kasalanan mo, ang kailangan mo lang tagapin mo si Kristo bilang Lord and Savior ng life mo. Lahat ng sin mo, plano ng Lord, kalimutan po yan. At buhat po dyan, maranasan mo pag-ibig ng Lord, ang biyaya ng Lord, para makaranas tayo ng tinatawag na bagong buhay. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita. Ang trabaho talaga natin, mga minamahal ko, ano ipapamalita natin? Yung karanasan natin. Si Rito, may karanasan ka sa Diyos. Alam nyo, masarap po pag may karanasan ka sa Panginoon. Pag mayroong karanasan sa Panginoon, madali hong magkwento. No? Hindi mo kailangan mag-fabricate ng tinatawag na kung ano-ano. Kahit nakapikit, kaya mo ikwento kasi experience po yan. No? Ang aking pong panalangin, lahat tayo makaranas sa Panginoon. Yung kung tapos na yung karanasan natin, sana i-bless tayo ng Lord ng bagong karanasan. Sino dito gusto ng bagong karanasan sa Diyos? Baka yung karanasan natin 5 years ago, 10 years ago, kailan naranasan? 2 years ago? Sabi ng Lord, gusto ko magkaroon kayo ng bagong karanasan. Sino gusto ng bagong karanasan sa Panginoon? Hallelujah! Yan po yung maganda, mga minamahal ko. Verse 19, verse 20, sabi ng Panginoon, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Sabi po ng Biblia, kami ay mga sugo ni Kristo, sabi ng ganon, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa magitan namin, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Dito po sabi ng Panginoon, lahat ng Kristiyano, ambassador ni Kristo. Sabi po ng Bible, we are Christ ambassador. Ano po ang ambassador? Ang ambassador ay hindi po
parang ganito, pag sinabing ambassador ng Amerika, ikaw po ay taga-Amerika, nasa Pilipinas ka. Ang trabaho mo, kung ano yung gusto ng presidente mo, yung po yung sinasabi mo sa bansang Pilipinas. Hindi ka pwedeng magdagdag ng gusto mo kung ano sinasabi ng presidente mo, kung ano, parang ganito siya. Baliktarin natin. Meron po tayong ambassador sa Pilipinas. Itong ambassador na ito po ay pinadala ng Panginoon para kung anumang affair, anuman mga problema, ang makipag-usap lagi yung ambassador ng Pilipinas sa tinatawag na bansang Amerika. May kausap po ako. Si Lord po, sabi na Lord, siya po yung unang ambassador. He came from heaven. Bumaba siya sa lupa para po sabihin sa mga tao na bayad na makasalanan nyo, pwede na kayo bumalik sa Diyos. Ngayon naman, maminamol ko, tayo po ay naging ambassador ni Kristo. Alam mo bang tagalangit ka? Dual ang citizen mo, taga-Pilipinas ka, at the same time, tagalangit ka? Kapatid, alam mo, pag inaral mo, mapalad pag Kristiyano ka. Lagi ko ito sinasabi, kapatid, time will come, we will all die. Lahat tayo. Ang maganda lang, meron kang dual citizen. Malinaw sana sa iyo yan. No? Ako ay taga-lupa, pero ako ay taga-langit. Kung sakaling lalabas ako ng lupa, meron akong tirahan sa langit. Kasiguruhan mo yan. Kaya po sa atin, walang fear of death. Then alam natin, pag namatay tayo, meron tayong tirahan sa langit. Our citizenship is in heaven. Yan po yung security natin, mga minamahal ko. Kaya po kahit nasi-shake po ang mundo, hindi ka natatakot. Why? Alam mo, ang mundo ay hindi mo tunay na tirahan. Pakisabi sa katabi mo, tagalangit ka. Sa kabila, pakisabi, tagalangit ka. Yung po yung identity mo. Yung po yung sinasabi ho ng Panginoon. The moment you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, tayo po ay nagiging tagalangit. Our citizenship is in heaven. Okay, may kausap po ako. Tayo po ay mga ambassador ni Kristo. At ito na nakakatuwa. Kaya ka na sa lupa, ito lang naman purpose mo. Hindi ka narito para yumaman. Ang pagyaman, blessing na lang ho ng Diyos yan. The reason kung bakit tayo narito, hindi po para magkaroon ng mga mansyon, magkaroon ng ganito. Kung pagpapalain ka ng Lord ng mansyon, good. Kung bibigyan ka, Panginoon, ng sasakyan, good. Kung bibigyan ka ng aeroplano, good. Kung bibigyan ka ng train, good. Enjoy it. Pero hindi yan ang purpose mo. Ang purpose mo, minamahal ko, ikaw po ay ambassador ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw po ay nasa lupa, mga minamahal ko, at meron kang magandang mensahe na galing po sa Diyos na sinasabi natin sa mga tao, may pag-asa sa Kristo. Ang Diyos po ay nangungusap sa mga tao hanggang ngayon. That's our job. Ambassador ni Kristo. Pastor, gaano po yung kahalaga? Kapatid din sa akin. Ang ambassador po, pag ito ginawa mo, trinabaho mo, ang ambassador, ganito po yan. Kunyari po ako, ambassador ako sa Amerika. Sagot po ng Pilipinas ang bahay ko doon. Sagot po ng Pilipinas pagkain ko doon. Lahat ng blessing ko, sagot ng Pilipinas yan. Hindi ko iniisip yan. Bakit? Kusa niyang ibibigay sa akin kasi po ako ay ambassador sa Amerika. Kung ikaw po ay ambassador sa mundo na ito, na galing ka mismo sa Diyos mo, sa tatay mo, sabi ng Panginoon, pag ginagawa mo trabaho mo, sagot ko pangangailangan mo. Ay, sana maintindihan natin ito, kapatid. Balancing ko hindi po ako anti-blessing. Kung pinagpala ka na, Lord, thank you. Alam niyo bang panalangin ko sa inyo, magsisagana ho kayo. Dahil the more po na pinagpapala tayo ng Panginoon, ma-attract sa ating mga tao. Amen? Yung malalo yung walang-wala. Patatanong nila, bakit ka pinagpala? Ako ang sipag ko rin. Simple lang, kasi kasama ko si Lord. Diba? Naintindihan nyo? Nagiging mas ma-appeal yung gospel, no? Kasi po nakikita na rin evidence ng gospel. Yung blessing mo is an evidence of the gospel. Tingin ka sa akin, huwag mong yakapin yung pagpapala mo. Huwag kang magkamatay sa pagpapala. Ang pagpapala ay kusang ibinibigay. Kaya dapat lang tayo magpasalamat. Tingin ka sa akin, kapatid, laging magpapasalamat sa Panginoon. Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat sa pera. Lord, salamat sa opportunity. Lord, salamat sa trabaho. Lord, salamat po sa lahat ng bagay na ito. May kausap po ako. Kaya po ang sarap po pag lagi nagpapasalamat. Ang mga taong mapagpasalamat, hindi po yan natutuyo. Lagi pong fresh ang presence ng Lord yan. Bakit po? Kasi may gratitude po ng puso. Dito ba, minamahal ko siya sabi ng Lord sa atin, we are Christ ambassador. Kaya tayo nandirito lang, is to invite people ang trabaho natin. Nakibaba mo lang ako sa kasunod na. Kasunod. Hindi na pala. Medyo lumagpas na ako. Sabi nga noon,
sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, maging matuwid tayo sa harap ho ng Panginoon. Ito, sabi ho ng Panginoon, hindi nagkasala si Kristo. Kapatid, tingin sa akin, si Kristo po hindi nagkasala. Siya po ay banal. Paano siya naging makasalanan? Lahat po ng kasalanan ng tao, inako ni Kristo sa krus. Binayaran niya ng buhay niya lahat ng kasalanan ho natin. When He died once and for all para sa lahat ng kasalanan natin mga tao. Ang galing-galing ni Jesus. Kung sabing ganon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Hindi siya nakapag-commit ng sin. Siya ay itinuring na makasalanan. Kinuha niya lahat ng makasalanan natin upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So ano pong ibig sabihin nito? Tingin sa akin. Sabi ho ng Panginoon, yung Kristo walang sin. Siya po ay holy. Kung si Kristo nagkasala, hindi siya pwede maging Savior. Ang maganda lang, iningatan niya ang sarili niya na hindi magkasala para ipambayad niya yung kanyang buhay para po sa ating kapatawaran. Dito po mga minamahal ko, hindi siya makasalanan pero alang-alang sa atin, siya po yung naging makasalanan, kinuha niya po yan. And He died. Nung tayo po yung nakipag-isa kay Kristo, kinuha niya kasalanan mo, binigyan ka niya ng katuwiran niya. Ano ho ba yung katuwiran? What is righteousness? Ito po yung tinatawag na right standing with God. Yung dito lang, dati hindi ka makausap ng Diyos because you are sinner. Ngayon po, binigyan ka niya ng righteousness niya. Kaya ngayon tingin sa akin, dati andito ka, hindi ka makapag-fellowship. Why? Because you are sinners. Nung tanggapin mo si Kristo, mga minamahal ko, binigyan ka niya ng katuwiran. Ngayon, dito sa level po na ito, kung nasaan po yung Diyos, pwede ka na makipag-fellowship. Why? Because you are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam nyo, pag naintindihan mo lang kung sino ka sa Diyos, ang sarap po mga minamahal ko. You enjoy the presence of God, you enjoy worship mga minamahal ko, kasi naiintindihan mo, Lord, ako po ay matuwid sa harapan po ng aking Diyos dahil po kay Kristo. Meron kang confidence sa paglapit mo sa harapan ng Panginoon. Kapatid, alam nyo po ba, sa totoo lang, para po sa ating mga Kristiyano, yung ating declaration, the rest of my life, will be the best of my life. Lumakad ka lang sa daanan ng Panginoon. It will follow. Susunod lang yan ang kusa, kapatid. Mula pa noon, the same principle yan. No? Ang mga tao no, si David, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag sumusunod sa Panginoon, sabi ng Lord sa kanya, surely goodness and mercy will follow all the days of my life. Sumusunod lang habang naglalakad. Pag inarang buhay ni David, sumusunod ang promotion, sumusunod ang blessing, lahat po ng pagpapala, kusang sumusunod sa mga taong sumusunod sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Come on, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya dito po sabi ng Lord, we are Christ ambassador. Ang trabaho natin mag-invite talaga. Ano? Sure ito mga nag-invite ka, may mga na-invite ka, taas yung kamay yung mga nag-invite. Sige lang po yung mga nag-invite, wag uhungay mo, taas yung kamay ng mga nag-invite. Palakpakan natin mga kapatid natin, kapatid. Alam mo, ako po una nakakilala sa amin. Ano? In-invite ko nanay ko, in-invite ko tatay ko, in-invite ko lahat ng mga kapatid ko. Nadala ko sila sa Panginoon, mga minamahal ko, pati mga kaibigan ko, binigyan ko ng Lord ng lakas na to invite them. Wala na mawawala sa akin eh. Alam mo bakit ito nag-i-invite? Kasi ang buti ng Diyos. Kasi naranasan ko ang Diyos. Buhay yung Diyos. Ang ganda ng mensaheng daladala ko. May kausap po ako. Hindi siya dapat ikahiya. Kapatid, di sa akin, ang gandang-gandang sabihin sa mga tao may problema, may solusyon sa problema mo. Ang solusyon na minamahal ko yung ating Panginoong Jesucristo. May kausap po ako. Kaya po, natuwa ko sa Panginoon. Hindi ko magaling si Pastor. Ang maganda lang po may karanasan kasi. So ngayon pag-usapan natin, paano ba tayo magiging epektibong tinatawag na ambassador ni Lord? O inviter po ng kingdom ng Lord? Paano po ba tayo magiging effective? May kausap po ako. Paano maging epektibong inviter o ambassador para kay Kristo? So tingnan ho natin dito. Sa isang senaryo po, nang si Kristo ay nasa lupa, anong siya po ay nangangaral ng mabuting balita, dito ho natin pag-usapan. So mandali lang po ito, sandali po ito, and then we will pray. Sige po, Nak, pakilabas mo na yun natin. Nak, balik mo lang ako sa Matthew chapter 9. Yan. Dito po si Kristo, sabi ho ng Biblia, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon, no, lahat po ng bayan nayon, nilibot ni Jesus, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, sa church, at ipinapangaral ang magandang balita sa labas tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano pa ginagawa ni Kristo? Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Lahat ng uri sakit at karamdaman, sabi po ng Bible, pinagagaling ni Jesus.
Nagturo, nangaral, nagpagaling. Yan po yung ministry ng ating pong Panginoong Jesus. And then verse 36, mga minamahal ko, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. May nakita siya, nakita niya napakaraming tao. At sabi ng Bible, si Kristo po ay nahabag. Okay? And then sabi ko naman, minamahal ko, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin para matupang walang pastol. May nakita siya sa tao na hindi nakikita ng iba. At ang sabi ng Bible, nung makita niya, nahabag siya sa mga tao. Bakit po? They are helpless. They are harassed. A sheep without a shepherd. And then ito po yung sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion. Nahabag ang Panginoon. Nakita niyo maraming tao. Nahabag ang Panginoon. Alam niyo kung ba't sa akin? Noon po kasi, ang dami mga poses. Nung panahon ni Kristo, alam niyo po, pag poses ka noon, kawawa ka na. Bakit? Wala akong kagalingan yun. Ang poses po ng mga tao, mga minamahal ko, ito po yung mga tao nakasiklud, nakahiwalay po yan, kinatatakutan po yan. Kung magbabasa ka ng Bible, sa Luke chapter 5, may isa pong poses dyan, na ang pumapasok sa kanyang demonyo, 5,000. 5,000 demons nasa loob. At ang lakas na mga minamahal ko, kahit ang lakas na laki po ng mga kadena, ginagano lang po ng tao na to. Siya po ay nabubuhay, mga minakatira po siya sa tinatawag ng mga libingan, sa mga sementeryo. Siya po ay umaalulong paggabi. Kaya po walang sino mang taong dumadaan sa lugar na yun. Bakit? Andun po yung tao na to. Kaya noon po kapatid, pag naposes ang tao, wala lahat na kaibigan, wala lahat ng mga tao, doon ka na mamamatay. Pero kapatid, nung dumating si Kristo, pambira pagdating ni Kristo, tumatakbo po ito sa harapan, sumusubsub sa harapan ni Kristo. At sabi ganon, nakikiusap, wag mo akong palalabasin. Kung palalabasin mo kami, padala mo kami doon sa mga baboy na yon. Tinanong siya, Nelson, ano pangalan mo? Legion. Sabi ka sige na, pwede ka na lumabas. Labas! Ganon kasimple. Kaya po yung tao pa, nakita ng mga tao kasi walang nangyayaring ganon. Nung lumakad yung Kristo sa lupa, wow! Nakita nila yung ministry ni Jesus Christ. Alam nyo, na-appreciate ko po ito. Kung kayo po yung nanonood ng Chosen sa Netflix, ang ganda ho nito. Ito po ay the life of our Lord Jesus Christ. Pinakita rin mga minamahal ko, yung tao pag poses, wala na ho yung pag-asa. Noon po, pag meron ka pong ketong noon, yung mga yung ketong, wala na po ganito gagawin sa'yo kahit gaano ka kayaman. Kahit presidente ka, kahit hari ka, pag nagkaketong ka, tatanggalin ka ho sa bayan, ilalagay ko sa isang lugar, isisiklod ka mga minamahal ko. Lahat ng kayamanan mo, pamilya mo, lahat ng taong kaibigan mo, hindi ka na pwedeng dalawin. Ganon pag may nagkaroon ng ketong. Kaya po, andun ka lang sa isang lugar, Hosea, hari, nagkaroon ng ketong sa ulo. Siya po ay nilagay sa isang lugar, at siya po, mga minamahal ko, namatay na ho sa lugar na yon. Walang pwedeng dumawalaw. Pag hinawakan kanila, hinawakan mo sila, makukontaminate sila. Kaya pag sinabing ketong, ang mga tao, takot na takot. Tsaka pag may ketong ka, mga minamahal ko, bukod sa nakaseparate ka, mga minamahal ko, hindi ka pwedeng mag-ayos ng buhok. Nakakita na ho kayo ng mga taong grasa na naglalakad, na gano'n yung mga buhok, gano'n po itsura. Hindi ka pwedeng magdamit ng maayos, parang gutay-gutay mo. At pag ikaw po ay naglalakad, nakita ng mga tao, sumisigaw ka pa lang sa malayo, ketong, ketong, ketong. Ibig sabihin, may tao may ketong, yung mga tao, iwan ka na kagad. Kaya itong sakit na to, mga minamahal ko, kawawa talaga tao rito. Pero alam nakakatuwa, yung mga tao may faith, ang lulupit. May ketong sila. Nabalita na si Kristo na gano'n, pupunta po yan. No? Dahil gusto nilang gumaling. Luyo ko sa Panginoon. Ito sabi nila, Lord, if you are willing, you can make me clean. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Pero si Kristo hindi. Hinawakan po ng Panginoon yung may ketong. Sabi na, I am willing. Be healed. Grabe kapatid. Hindi ka lang nahil. Ang nahil sa'yo, even yung emotion. Even yung soul mo, nahil. Bakit po? Kasi someone touches you. And it's Jesus. Grabe kapatid, pag may sakit nung tingin sa akin, pag may sakit, mapalad po ang mayayaman. Bakit po? May pera ka. May pera sila. Kaya yung 12 taon na sabawuman at dinudugo, ang sakit niya, 12 taong dinudugo. Pag ikaw po ay may dugo, may mens, hindi ka pwede lumabas ng bahay mo basta-basta. Bakit? Lahat ng mahipo mo magiging madumi. Yung upuan mo, hindi pwedeng upuan kasi mo kukontaminate sila. Kaya po ikaw po ay nakaseparate, mga minamahal ko, pag meron kang tinatawag na menstruation. Ganun po ang law. Kaya po kapatid, pag wala kang pera, mamamatay ka na. Ganun naman. Alam niyo yung babae, ang yaman niya, naubos lahat ng kayamanan niya, kahanap na magpapagaling ho sa kanya. Ang payat-payat niya na, I believe, ubos na ang pera niya, wala na siyang pag-asa. Pero narinig niya, papadaan si Jesus.
Sabi po ng Bible mula po sa likod, out of desperation. Yung kailangan ko, kapatid, tingin sa akin, kung may pangangailangan ka ngayon, gusto kong maintindihan mo, nasa Panginoong Hesukristo ang solusyon mo. Walang problema na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoong Hesukristo. And she decided, mga minamahal ko, mula po sa likod, lumapit siya, sabi po niya sa sarili niya, kung mahawakan ko lang ay layang-layan ng damit niya, gagaling ako. Mula po sa likod, mga minamahal ko, the Bible declares, paghawak po niya gano'n. Naramdaman niya kapag touch na rito, huminto yung menstruation niya. Alam niya na heal siya on that moment. Hinanap ni Lord kung sino umawak sa kanya. Hinawakan ako, somebody touch me. Sabi niya, Lord, ang dami mga tao nagkukulumpunan sa'yo. How come? Nahawakan ka hindi. May humawak sa akin. Kasi naramdaman ko may power na lumabas sa akin. At hindi na maitago ng babae, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, ako po yun. Kwinento niya. Ito po yung karanasan ko, naubos na ho kayamanan ko, wala na akong pwedeng lapitan. Pero marinig kong darating po kayo, naniwala ako na kaya mo kong pagalingin. Hinawakan ko laylayan ng damit mo. Sabi ng Panginoon sa kanya, your faith has made you whole. Alam mo, grabe. Si Kristo po yung isang tao naglalakad na habang naglalakad. Lahat ng kailangan mo nasa Kanya. Grabe, name it. Healing, blessing, mga minamahal ko. Lahat ng peace, joy, lahat, eternal life. Siya po yung isang malaking blessing na naglalakad. Ang grabe po si Lord pag inaral mo po itong Kristo natin. Ito nakakatuwa. Ang sabi niya ganoon, mga minamahal ko, ang daming lumalapit sa Kanya. Mga may sakit, mga bedridden. Pag bedridden ka noon, mamamatay ka ng bedridden. Bakit? Wala namang hospital na katulad ngayon. Pero kapatid, kahit na yung mga bedridden, pag dinala sa Panginoon, lumalakad po yan. Lahat ng may sakit, pinapagaling ng Lord. Kaya sabi ng Panginoon, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nak, ibalik mo ko sa isang prior na itong verse na ito, Nak. Yung verse 35. Verse 35. Nilipot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nga nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Cancer, epileptic, lahat, sabi ng Panginoon, lahat ng sakit, pinagaling ng Panginoon. Imagine mo kapatid, alam mo yung sabi po ng Bible, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. Kung meron kang sakit ngayon, kaya kang pagalingin ni Kristo ngayon. Kasi yung Kristo nagpapagaling ngayon, ay ang Kristo nagpapagaling noon, hanggang ngayon. So dito mga minamahal ko, lahat po ng needs ng tao, kinakatag po ng Lord. Verse 35 mga minamahal ko, 35 na, 35, sundan mo lang ako. 35 na. Nang makita niya, 36 pala, sorry, 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya, nakita niya, ang dami-daming tao may sakit, habol ng habol sa kanya, mga pilay, mga taong buhat-buhat, mga minamahal ko, mga taong po siguro, mga nakakadena po ito, dinadala pa doon, mga minamahal ko, dadalhin sa harapan ng Panginoon, at nakita niya, ang dami mga tao, sabi po ng Bible, nahabag po yung Kristo. Sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, para matupang walang pastol. And then kasunod na verse 37. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabi ni Kristo sa mga alagad niya, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, iba muna ako. Tingnan ho natin ito mga minamahal ko. Nung makita ni Lord, ang dami may sakit, hindi niya mamit lahat. Ang sabi ng Panginoon, mag-pray kayo, napakaraming anihin. Ngunit-konti ang mga ani, pray for the Lord of harvest to send out workers to His harvest field. So tingnan natin dito mga minamahal ko. 3 bagay. Paano ba tayo magiging epektibong tinatawag po na inviter o ambassador ng ating pong Panginoong Kristo? 3 bagay lang, mabilis lang po ito. Ano muna ako? Sabi ganyan, effective inviter, ito yung mga tao, mga minamahal ko, na nakaranas po ng biyaya ng Diyos sa mga buhay po nila. Ulitin ko po ito. Para tayo po'y maging effective na taga-invite o effective na ambassador, mahalaga po yung maranasan natin yung grace ng ating Panginoon, the grace of our God. Ano po yun? Tulad ng pinag-usapan natin kanina, mga minamahal ko, dati tayong makasalanan. Tama? Naranasan mo ang kapatawaran, no? Then pinatawad ka ng Panginoon, pinapaging matuwid ka, ginawa kang kaibigan, pinagkatiwalaan ka pa.
Ibig sabihin, mga minamahal ko, ito po yung naranasan natin. Magiging effective ka lang pag naranasan mo yung biyaya ng Lord. Alam niyo po, sa totoo lang, yung buhay ho natin, pag tinignan mo ho, tayo po'y pagpapala ng Panginoon kahit saka pumunta. You are a blessing. Sabi ng Panginoon, I will bless those who bless you. Church, kahapon lang po may kausap ako, ang sabi niya ho sa akin, sabi niya, Pastor, gusto ko nang umalis sa work ko eh. Bakit? Kasi toxic eh. No? Pag ikaw po ay nasa lugar po ng mga call center agent, ang lugar po niya, mga minamahal ko, medyo toxic. Pero I believe hindi naman po lahat. No? Mataas ang sexual immorality, sagad po sa mga bisyo mga tao, because of their stress, mga minamahal ko, sa work po nila. Kaya po maraming dyan ayaw. Even po yung mga Christian ayaw po niyan. Alam mo, sabi ko sa kanya, bro, yung lugar na yan, no? Toxic, oo. Madilim yung lugar na yan. Pero alam nyo ba, tayong mga Kristiyano, hindi natin dapat iwanan yung trabaho na yan. Kung yan ay madilim, palalahan mo sarili mo, I am the light of this world. Ilaw ako, asin ako. So ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi mo pwedeng alisan yung lugar na yan. Inilagay ka ng Panginoon dyan. Kaya pag nilagay ka dyan, mga minamahal ko, dapat ba siguro maintindihan mo, Lord, ilaw ako. Hindi ako dapat matakot. Kaya mo ako dinala sa lugar na yan na toxic, na napakadilim, ako'y ilaw para liwanagan yung mga tao. Amen? Kaya po, hindi konting pressure ayaw. Hindi po. Kaya ka na nandyan, kapatid, kahit sa pumunta, magulo mundo. Kaya sa pumunta, toxic talaga because of sin. Kaya po tayo may ganitong pagkakataon. We are the light of this world. Tayo po nilalagay ng Lord dyan para magliwanag. Ang kailangan natin ganitong kaisipan. Lord, I am the light of this world. Pagpasok ko sa opisina, I will remind myself, I am the light of this world. Ako po yung ilaw sa opisinang ito. Ako po ang ilaw sa trabahong ito. Ako po ang ilaw sa tinatawag na negosyong ito. Ako ang ilaw sa eskwelahan ito. Because you are the light. Amen. Kaya pagpunta ho natin doon, mga minamahal ko, meron tayong joy. Bakit po? Ang dilim. So, saan ba ma-appreciate ang liwanag? Pag madilim, hindi po sa loob ng... Kaya po rito, mga minamahal ko, yung iba, gusto lang mag-resign sa trabaho, magpo-full time na lang ako, huwag kang mag-full time dito. Bakit? Gugulo tayo pare-parehas. Hindi ho tayo para rito, may ilang taong tinawag lang para rito. Tayo po ay isinend ng Lord sa madidilim na bahagi ng mundo na ito para magliwanag. Para magliwanag, para magliwanag, para makita na may Kristo, para makita ang kaibahan. Alam mo po bang buhay mo, you are the salt of this world, asin ka. Alam niyo po ang asin, pag tumikim ka ng asin, mauuhaw ka. Kung asin ka, maminamahal ko, nasa office ka, nagkakaroon sila ng kauhawan sa buhay mo. Parang ganito, pare, napupuna ko isang buwan ka na dito, hindi ka umiinom. Hindi ka nag-iossi. Bakit? Paliwanag mo yan. Ay, pagkakataon mo na yan. Pagkakataon mo na yan. Sabi ng Panginoon, let your light shine. Magliwanag ka, anak. Kung saan ka tinilagay, magliwanag ka. Anong kay kwento ko sa kanila? Dati ka makasalanan. Naunawaan mo sila. Dating basag ang buhay mo. Yung nararanasan nila, alam mo yun. Karanasan mo yun. Kaya po si Pastor, pagkausap ko adik, madali ko silang kausapin. Pag lasinggero kausap ko, madali ko silang kausapin. Hindi ko sila ginajudge, naiintindihan ko sila mag-iisip dahil dati ko dyan. Dati ka dyan. Kaya ka naging epektibo na pag-invite. Why? Kasi nararanasan nila, Mali ba na lang? Kung umiinom ka, tumiinom sila, wala kayo bibigay na karanasan. Tama? Hindi mo sila pwede imbitahin. Sabihin na, pare, sama ka ng church. Sama ka. Para magkainuman lang tayo. Parang wala naman na bago sa'yo, pare. Sasama mo pa ako. Ayokong matulad sa'yo. Naintindihan niyo, ho? Pero alam niyo po ba, the moment na naging Kristiyano ka, patutunayan talaga. Pakisabi sa katabi mo, patutunayan yan. Hindi pwede yung Kristyanuhan. Bakit po? Pag Kristyanuhan, ang tawag po doon, langit-langitan lang. Yung parang, wait. May kausap po ako. Etong huling panahon na ito, ang dilim ng mundo, kailangan ng Lord ng ilaw. Kasi tayo pumunta, ilaw ho tayo. Sa tropa natin, ilaw tayo. Pwede tayo sumama sa kanila kung nagiinuman sila. Kumuha ka ng soft drinks. Gawin mo 1.5. Isang balding soft drinks. Ang gawin mo habang nagiinuman sila, lantakan mo ng lantakan yung pulutan nila. Huwag kang alis.
Hayaan magkwentuhan. Bakit? Pag lasing na yan, mga minamahal ko, magbubugaho ng problema yan. Dahil maraming mga tao, nagtatago po sa alak. Maraming tao, nagtatago po sila sa mga bisyo, mga minamahal ko. Pag meron na silang karga, tsaka lang meron silang tapang, nasabihin na naman ng puso nila. Kapatid, yan sa akin, ikaw po may karanasan, ako may karanasan din. Ingatan mo yung testimony mo. Mahalaga po yan. Amen? Mahalaga po yan. Kaya po, tingin ka sa akin, kung dati ka lasinggero, ang dami lasinggero. Bakit umiinom? May dahilan kung bakit umiinom yan. May dahilan kung bakit nagsasabu yan. May dahilan kung bakit nagsusugal yan. May dahilan kung bakit ginagawa nila mga bagay. Lagi po yung may root. Ito maganda kapatid. Karamihan naranasan natin yan. Amen. Kaya po tayo epektibo, mga minamahal ko. Epektibo po na invited, tsaka tinatawag po na tawag dito na ambassador. Kasi yung naranasan nila, naranasan na. Alam natin kung paano tayong pinatawad. Alam natin kung paano natin naranasan pa yan. Alam ho natin kung paano gumawa Diyos sa buhay natin. At alam natin na si Kristo lang po ang solusyon. May kausap pa ho ako. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord, kapatid? Kaya po, church, ang buhay Kristiyano, pakisabi nga sa katabi mo, baguhan ng buhay. Baguhan ng buhay. Habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon, nababago ang buhay ho natin. Kaya po napakahalaga, lahat tayo may mga mali sa buhay natin, may mga problema, no? May mga attitude. No? Ang sabi lang sa inyo ng Panginoon, just go on, just go on, just go on. Ipanalangin mo kahinaan mo, ipanalangin problema mo, isang araw magugulat ka ho, tatanggalin ng Panginoon, dahan-dahan po yan. Bibigyan ka niya ng lakas para makapamuhay ka ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. May kausap po ako. Alam niyo kapatid, kung galing ka ho sa broken family, you can minister sa mga broken family. Alam niyo po, minsan maraming nangyayari sa buhay natin. No? Kung ikaw po ay babaero, pwede ka magminister sa mga babaero. Pero dapat na-deliver ka na. Kasi ang tuturo mo sa kanila kung saan ang motel na mura. Amen? Dapat na-deliver. Para pag nagturo ka, effective ka. May kausap po ako. Hello, may kausap po ako. Kaya kailangan ho talaga, pakisabi nga may magbabago. Isa po, may magbabago. Amen? Kaya po, magiging epektibo kasi may karanasan. Naunawaan natin grace ng Lord. No? Naunawaan ho natin. Kaya po pag nagsasalita sila, alam niyo po, tingin ka sa akin, alam niyo ganito ho tayo. Ako ganito ako mag-isip eh. Habang nagsasalita yan, alam ko na solusyon yan. Hinahayaan ko lang magsalita. Alam niyo kung bakit? Ang mundo naman naghahanap lang na makikinig. Siya niniwala doon. Naghahanap lang sila makikinig. Ang trabaho mo lang, makinig lang talaga. Pero alam mo na solusyon. Alam mo bakit? Nagdaan ka dyan eh. Alam mo kung paano tutugunan. No? Why? Kasi meron po tayong karanasan, yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo judgmental. Hindi natin pwede sabihin, ikaw kasi ganito. Hindi, kasi dating tayong galing dyan. Ang trabaho natin, tulungan natin sila, nadali natin sila sa ating pong Panginoon, dahil sasabihin natin, alam mo na unawaan kita, ganyan din ako dati kong addict, dati kong ganito. Kaya I can help you papunta doon sa tinatawag na solusyon. Amen. Kaya po tayo nagiging effective. Alam mo, tingin sa akin, yung mga addict po, pag tinignan mo, wala nang hope. Wala na. Ang buhay yun niyan, umikot na lang sa bato. Umiikot na lang po. Ang ganyan, pera, utak niyan, puro ganun po. Kasi doon ako galing. Wala na hong pag-asa yan, mga minamahal ko. Ang kaisipan niyan, makagamit lang. Kahit mawasak ang pamilya niyan, masira ang mga pangarap niyan, who cares? Ang gusto lang niyan, gumanon. Ibebenta lahat ng bagay na daladala niyan. Lahat ng meron siya. Kaya nakakaawa sila. Karamihan ng adik nasisira ang pamilya. Kaya po ang isa sa epektibong gamit ng demonyo, yung shabu na yan. Winawasak talaga ng buhay ng tao. Kaya po ang tao, pag nahawakan niya, kahit gano'ng katino niyan, magbilang ka lang ng ilang buwan, sira ho pamilya niyan. Ang maganda lang rito kapatid, kung meron tayong karanasan sa biyaya ng Lord, pwede natin silang tulungan. Ako minsan naawa tayo pag tinitignan ko sila, naintindihan kita, kaya gano'ng ako dyan eh. Naunawaan ko na ang hirap kaya ng kalalagayan mo, lalo pag naglolobat. Wala na yung tama mo, mahirap ho yun. No, pagod na pagod yung katawan mo. Tapos parang gusto mo sumuko. Alam nyo, tingin sa akin, pangit man ang ating karanasan, hindi man ito nakakatuwa, ito po'y may gamit para ho sa Diyos natin. Hindi natin pinagmamalaki na dati tayong lasinggero, dati tayong addict, nakakahiya po yun. Kaya lang ito po ay ginagamit ho ng Panginoon dahil ang kausap natin, yung mga taong nakaranas din na naranasan natin, we can help them
papunta ho sa kalooban ho ng Panginoon. Tingin sa akin, kaya ako malakas ang loob ko mag-invite. Alam niyo bakit? Kasi yung solusyon naranasan ko. Naranasan mo yung Kristo, siya yung solusyon. Siya lang yung pwedeng pag tumanggap ito kahit adik yan, pagtanggap kay Kristo niyan, ma-change po yan. Kung lasinggero yung pagtanggap kay Kristo, wasak ang pamilya, pagtanggap sa Panginoon, maayos ang pamilya niyan. Amen. Dahil ang dami-dami nating testimony sa mabuhay natin na inayos ni Kristo ang buhay natin pare-parehas. Amen. Sa lahat na nakakaunawa sa ating pinag-uusapan, pwede bang palakpakan natin si Jesus? Come on. Palakpakan na ho natin si Jesus. So dito mga minamahal ko, kaya po tayo maging epektibo because of the grace of God. Pangalawa, para tayo pong maging epektibo, the one who are connected to people. No? Maging epektibo kapag nakakonect. Alam niyo po si Kristo nakakatuwa. Si Kristo po hindi po siya lumayo sa mga tao. Siya po ay naroroon kung saan ang mga tao. Ang kasama po ni Kristo, mga lasinggero, publikano, mga hostess, yan po yung kasama ng Panginoon. Siya po ang tinatawag na friend of sinner. Kung nasaan po itong mga tao nito, ito yung mga hinahanap niya, pero hindi po siya gumagawa ng kasalanan. Mahal niya po itong mga tao nito, pero hindi niya ginagawa yung ginagawa ho nila. Itong mga tao nito na alam niyang kailangan po ang pag-ibig ng Lord. Alam ni Kristo na kailangan ng mga tao ang ating pong tinatawag na Diyos. Yun po yung mga taong hinahanap niya. He stay connected with them. No? Kaya po kapatid, tingin sa akin, ang buhay Kristiyano, huwag kang lalabas sa mga tropa mo. Sige lang, pumunta ka lang dyan. Pero dapat meron kang coach. Dapat may magpapaalala sa'yo. Dapat may sa leader ka na kung ano man gagawin mo, tol, pupunta ako sa mga tropa ko, pag-pray mo ako. Sige, pag-pray kita, alam mo yung nag-intercede para sa'yo. Bakit po? Kasi pag mahina ka, pumunta ka na, madadamay ka. Kaya po, tingin sa akin, mahalaga mga minamahal ko, na hindi natin dapat iwanan ng mga tao. Kung gusto mo maging epektibo, kung nasaan ang mga tao, dapat andun tayo. Huwag mong puputulin ang relasyon mo sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo, kahit ayaw nila ipagsiksikan mo sarili mo. At tawa sila, tawa, sige lang, tawa ng tawa. Magugulat ka, matutuwa sila. Bakit? Sa kabila ng mga pinagagawa namin, nag-stay pa rin ito, naiintindihan nila kami. Pag niyaya mo sila, sasama sila sa'yo. Tanungin mo kung bakit. Kasi nakinig ka. Itong huling panahon na to, ang kailangan ng marami is to listen. To listen. Makinig sa mga sinasabi nila. Ang tao, out of the abundance of the heart, their mouth speak. Kung ano laman ng puso, ito yung buga sa bibig. Kaya pakinggan mo lang ang tao. Alam niyo po, pag mag-share ka ng gospel, hindi mo lang kailangan ng talinong-talino. Makinig ka lang. Makikita mo yung kapatid habang nakikinig ka. Ang tao pa nag-aalala, lalabas sa bibig niya ho yan. Pag ang tao natatakot, lalabas po sa bibig niya. Kung ano laman ng puso, lumalabas po yan ng kusa. Hindi po yan pwedeng itago. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya po tayo dapat good listener. Good listener. Pag pupunta ka, kaya po ang pinakamahalaga lang, kwento-kwento lang. Naalala ko si paring Albert, Regala. Unang punta ko sa, dinalaw namin ang lugar ng taga Phase 5. Nakita lang kami sa kalsada niyan eh. Di na disgrasya siya noon. Nakita ko may siya rito. And then nakita ko, hindi ko siya nakilala, first time ko siya nakita. Sabi ko, pare, nagpakilala ka, nakilala. Sabi ko, ano yan sa'yo? Tapos nagkwento na siya pare Albert. Kwentuhan lang kami, nakinig lang ako. Nakinig lang ako habang nagkikwento si Albert. Kwento. May sabi ko, pare, baka gusto mo ng na cell group. Hindi na siya tumanggi. Pumunta sa loob, hinayaan na namin magsalita. Kasi yun naman ang puso ni pare Albert during that time. Kwento na siya ng kwento. And then, pinresent si Kristo. Tinanggap niya si Kristo. Siya niwala kailangan makinig. Hindi ho naghahanap ang Diyos na magaling. Ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao na mayroon pong pusong makinig. May kausap po ako. Kaya dito mga minamahal ko, stay connected. Sa mga sa mga tawag dito, kaya bawal ho maging masungit. Dapat ang Kristiyano lagi nakangiti. Naku, ibig sabihin, dapat approachable talaga. Kung gusto mo makapagawin ng tao, kailangan approachable talaga. May mga tao talagang napaka-jolly pag nakausap mo. Grabe. Meron na ba kayo nakasama na first time mo na meet? Parang 100 taon na kayo magkakilala. Mga po yan, dapat ganang katangian natin. Yung alam mo na yung mga tao, pag nandoon, natutuwa sila. Bakit kasi nandoon ka? Yung alam mo na, kahit nagiinuman sila, nire-respeto ka nila. Hindi dahil ginajudge mo sila, kasi nandoon ka, naiintindihan mo sila, pero wag lang planong gawin yung ginagawa nila. You want to help them. Stay connected. Si Kristo dito po magaling. Ang galing-galing ng Panginoon Jesucristo rito sa panahon nito. Kapatid, marami mga Kristiyano, ang mga doktor nila, kailangan natin pumunta ng bundok.
Mga Kristiyano gusto magtayo ng sariling tinatawag na paradise, iiwan po yung mundo. Magtatayo sila sa mga bundok na doon lang sila mga minamahal ko dahil dito walang kasalanan. Dahil dito walang telebisyon, walang ganito. Hindi po. Pagdating doon, gagawin din nila yung kasalanan. Dahil ang kasalanan, wala doon kasalanan na nanalaitay dito. Hindi natin kailangan iwanan ng mundo. We need to stay sa mundo po na ito. Dahil ang purpose po ng Panginoon ay abutin ang mga tao para po kay Jesus. Amen. That's our job. Dapat laging ganun kaisipan. Kaya po dapat kaisipan natin, ambassador ako ni Kristo. Inviter ako. Kung ako ambassador ni Kristo, ayusin ko sarili ko. Kaya ako mag-pray, Lord, kaya ako muna nandito kasi ambassador ako. Kailangan ko po kayo, kailangan ko magabayan mo ako, bigyan mo ko ng direksyon, lagi kang puno ng Espiritu ng Diyos para pag may tao makakasalamuhan ka mga minamahal ko, pwede ka magbigay ng mga ng counsel mga minamahal ko sa mga tao. Etong mga panahon na ito, kapatid, grabe ho pangailangan ng mga tao. Etong panahon ni Kristo, ang tindi-tindi ho ng mga tao. Pero ngayon mas may tindi. Bakit po? Sa tindi na nangyayari sa mundo na ating ginagalawan. Sa huli, para maging epektibo tayong tinatawag tawag po dito, ambassador o inviter ng Panginoon, na wala po yung ating Pangatlo, mga minamahal ko, bukod sa tayo po, una ay may experience sa grace ng Lord. Pangalawa, connected tayo sa people. Pangatlo, kailangan may compassionate heart. Ano po yun? Yung pusong mahabagin. Yung pusong mahabagin. Si Kristo po, pag inaral mo, iba po yung heart niya. Nung makita niyo mga tao, nahabag po siya. Kasi nakita niyo yung pangailangan ng mga tao. Nakita niya walang direksyon. Ang tingin ho ng Panginoon, sakit at karamdaman, ang dami-dami mga tao, sabi niya, they are harass. Sabing ganon, ang mga tao po ay harass, mga minamahal ko. Tignan ko lang po ito sa aking outline. Medyo nawala ho sila rito sa Sabi ng Bible, haras sa mga tao, pag sinabing haras, mga minamahal ko, someone who is plundered or robbed by greedy men or provoked by those without pity, parang pinagnakawan, parang inalapusta, ganun po yung describe po ng word na ito. Yung mga tao nakita nila ni Jesus, haras po yung mga tao nito, is in walang-wala, basag na basag, durog na durog, kaya po nahabag ang ating pong Panginoon. Hindi lang sila haras, mga minamahal ko, they are helpless. Ano po ang helpless? They are abandoned, they are weak, they are drained, they are exhausted, mga minamahal. Punong-puno ng problema, punong-puno ng alalahanin, yun po yung kalalagayan ho nila. Etong mundo ho na ginagalawan natin, nakaraan, nalulungkot ako, kapatid. Ewan ko kung nakita niyo po yung yung nangyari nakaraan sa tawag dito sa Facebook. May isang kabataan po ng 10th floor. Pero wala pong Nakita ko siya sa Facebook, parang tumatakbo-takbong ganun. Bigla pong tumalon. 10th floor. Akala ko naman parang shooting, baka may sasalo sa kanya, baka may parang alam niyo wala. Pambira, nakaganon pa siya habang tumalon, nakaganon po yung minamahal ko. Pagbagsak po niya, patay. Ang dugo, nagkalat po sa Sabi ko, pambira, nasyak talaga ako, nashake yung loob ko. Sabi ganun, pambira, yung tao nagpapakamatay na lang ng kusa ngayon. Alam niyo po ba, napakataas ng stress, napakataas ng depression, ang daming mga taong nagsisuicide. Ngayon po, ang mga tao, para ang solusyon po, magpakamatay na lang sa sobrang hirap po ng tao. Alam niyo po bang Pilipinas, bibihira po ang record before ng suicide. Bakit po ang mga Pilipino, tawa lang. Pag problema, tawa lang. Ngayon po, ang taas na po sa Asian, isa po tayo sa pinakamataas na case po ng tinatawag na suicide. Ang tao nagpapakamatay sa sobrang kahirapan. Alam niyo kapatid, itong mundo na ginagalawan ho natin, hindi lang po haras sa mga tao, hindi lang po helpless sa mga tao. Kapatid, makipag-usap ka lang sa mga tao. Ang dami mga tao, may issue sa mga pamilya, hiwalay ang mag-asawa, pagkausap ng mga kabataan, wala na ho yung mga kabataan, durog na durog. Bakit? Tatay, nanay naghiwalay, yung lalaki, yung asawa, sumama sa ibang babae, o yung babae sumama sa ibang lalaki, wasak yung pamilya, iwan po yung mga bata. Kaya po, pagulo ang mundo. Hindi lang po yung kapatid, sa dami ng issue na kinakaharap ng mga tao. Ngayon po, pag inaral mo, ang Libya nakaraan lang, pambira kapatid, ang namatay po sa Libya ay almost, sabi nila,
20,000 na mga tao namatay sabay-sabay. Kinain lang sila ng isang malaking baha because of the dam. Nakaraan yung tinatawag po na Morocco dahil yung mga bahay po nila lumindol. Sabi po ng mga report, 3,000 patay sunod-sunod. Ang dami, alam niyo po, habang pinapakinggan ko, sabi ko, Lord, malapit na talaga kaligtasan namin. Church, tingin ka ho sa akin. Nag-e-escalate po yung tinatawag na nangyari-ayari sa mundo. Tama po sabi ng Panginoon, pag tumataas ng antas naman nangyari itong mga sakuna na ito, malapit na kaligtasan nyo. Ako naniniwala ko, mga minamahal ko, baka tamaan tayo ng rapture tong generation po na ito. Why? Bakit po? Kasi po pataas ng pataas ang tinatawag po na senaryo ng natin. Ang kagutuman, grabe. Alam niyo po, ang daming mga bata, ang daming pamilya, wala na silang pagkain. May mga kumakain, isang kain na lang isang araw. Nakakita na ho ba kayo ng mga taong binibenta na ho yung mga atay ho ba yun? Atay ba? Tama ba ako? Yung kidney. Imagine mo, nagpapakuha sila ng picture, tanggalin mga kidney nila. Kapatid, hindi ho nakakatuwa yan. Hindi nakakatuwa. Meron po nagbebenta ng mata, mga minamahal ko. Lahat binibenta na, pati katawan binibenta na. Kaya po may nambabakla, kaya po nagaganito. Isang motivation na is pera para kumita ng pera. Kaya pag inalo mo, kapatid, tingin sa akin, ang laki ng pangangailangan ng mundo. Siya naniniwala ang laki ng pangangailangan ng mundo. Kaya po na makita ni Kristo yung mga tao, sabi ng Bible, nahabag siya. Siguro kung ngayon mabubuhay si Kristo, ang sasabihin niya, kahabag-habag ang mga tao. At sasabihin niya, napakakaunti ng mga ani. Napakarami sobra ng aanihin. Itong huling panahon na ito, mga minamahal ko, ito yung panahon na kailangan ng mga Kristiyano. Ito yung panahon, mga minamahal ko, na kailangan ho nating tumugon, mga minamahal ko, sa sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, yung makatabi nyo, kapitbahay nyo, patawa-tawa lang, kinabukasan wala na ho yan. Ilan na hong senaryo, mga minamahal ko, yung ganyan. Ako, nalulungkot po ako pag nakakarinig ako ng suicide. Nalulungkot ako pag naghihiwalay ang mag-asawa. Bakit po? Alam ko kagad ang biktima, mga anak. Kung kunyari, 6 anak niya naghiwalay, alam mo na, ano yung future ng mga bata? Basag ang lahat ng mga tao. Kaya po, tingin sa akin, tayo po'y nasa mundo na masugatan. Tayo po'y nasa mundo, mga minamahal ko, na ang mga tao po, mga minamahal ko, they are broken. Why? Kasi po yung mundo na ating ginagalawan. Kaya po, tingin ho kayo sa akin, mga minamahal ko, why we need to invite them? Bakit po ba? Kasi alam niyo po, ang solusyon talaga ay ang ating Panginoon Jesucristo. Para mahilang tao, kailangan si Jesus. Kailangan ng blessing ng Lord, si Jesus po ang solusyon. Hindi natin kailangang ibenta kung ano-ano dahil ako naniniwala ako si Lord kaya tayong pagpalain. May kausap ako. So dito po may sabi pa ng Panginoon, sheep without shepherd. Ang tingin nun ng Panginoon sa mga tao, mga tupa na walang pastol. Bakit nasabi ng Lord? Ngayon po, totoo po ito. Alam niyo po ba ang sheep? No sense of direction. Ang mga tao, wala pong sense ng direction yan. Kahit mali po yan, papasukin ho yan. Kaya po kami dati, nagsasabuk ako noon, kung mahuli ko, huli. Ganun lang katimbe. Basta makaano lang ako. Walang sense of direction talaga. Ang tao, pag walang Kristo, walang sense of direction. Gumaganon lang ho yan. Kaya po pumapasok ho yan sa mga problema, minamahal ko kasi walang sense of direction. Kasi nga po, sheep. Kaya tayo po tingin sa akin, ang tao kailangan ng shepherd. Ikaw at ako kailangan natin shepherd. Kaya pag wala hong Kristo, walang direksyon. Nagkaroon lang tayo ng direksyon, nagkaroon tayo ng Kristo, nagkaroon tayo ng direksyon. Hindi lang po wala silang sense of direction. Ang sheep po, walang sense of danger. Alam niyo po, ang mga tupa, nakakatuwa ho yan. Meron na hong leon, wala lang sa kanila yun. Lalamunin na sila, okay lang yun. Kahit may bear, wala silang sense of danger. Tutukayin nga sila ng tawag dito, ng ahas. Wala silang sense of danger. Kaya kailangan nila ng shepherd. Mawala na ang lahat sa buhay natin, huwag ang Panginoong Jesucristo. Mawala na ho ang lahat, mawala na kayamanan natin, mawala na ho huwag lang ho ang Panginoon. Dahil pag ang Panginoon nawala sa buhay natin, wala na po tayong sense of direction, wala tayong sense of danger, mga minamahal ko. Ito pa matindi, ang mga tupa, they have trouble even searching for food. Hindi nila kaya maghanap ng pagkain, kaya kailangan po nila ng shepherd. Alam niyo po ba, ang mga tupa, ganito ginagawa niya, iiwan po ng shepherd ng tupa, pupunta po yan, maghahanap ang shepherd ng pagkain, tapos babalikan po yung mga tupa, tsaka po yan ililid. Bakit po? Kasi walang sense ng tinatawag na direction, even sa pagkain po nila. Kaya tingin kayo sa akin, kapatid, alam niyo, sa totoo lang po, ang isang problema naman talaga nating mga tao, kasi wala tayong pastol. Kaya po, nagkaroon tayo ng ganitong problema, pumasok sa yung problema, kasi po, wala hong gumagabay sa mga buhay po natin. Pero ito nakakatawa, mga minamahal ko, sa umaga pong ito. Kung yung buhay mo po ay nakikita mo wala kang direksyon,
No? Nakikita mo na nahihirapan ka. Ang nakita kong solusyon, ang ating Panginoong Kristo. Ang kailangan mo, shepherd. Kailangan mo si Jesus para i-guide ka. Kailangan mo si Jesus, mga minamahal ko, para po ilid ka sa tinatawag na tamang daan. So mga minamahal ko, tayo po mga Kristiyano, natin, kung sino yung mga kasama natin, yung mga may problema, dalhin po sa simbahan. Mga may sakit, dalhin po sa simbahan. No, lahat po ng problema, ang solusyon po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit tayo epektibo? Kasi tayo mismo naranasan natin yun. No, alam natin yung sinasabi natin. Alam natin, sino rito nakaranas ka ng healing? Sino mga minamahal ko, nakaranas ka, binuo ng Diyos yung pamilya mo? Sino rito dati ang adik nakalaya ka? Dati ka lasinggero, nakalaya ka dahil kay Kristo. Dahil baon ka sa utang dati, pero ngayon inangat ka ng Panginoon. Yan po yung larawan ng mundo. At tayo mga nakakaranas po ng kalayaan sa buhat ng mga tao at sa buhay, sa lugar po na yan, tayo po ay mabuting patotoo ng Diyos na meron pong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya po tingin sa akin, pag may mga hiwalay na mag-asawa, invite mo lang. Lapit mo kay Lord. May sakit, dali mo lang kay Lord. Pag-gagalingin ni Lord yan, ano man ang pangailangan nila, sila po'y kakatagpuin ng ating pong Panginoon. So, sinasabi sa atin ng Panginoon, mga minamahal ko, ito yung panahon na kailangan ng Panginoon, kailangan ng Diyos, ng mga tao, ang ating pong Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon at ang trabaho natin, ipakilala natin ang mga tao sa ating Panginoon. Why? Because I am Christ Ambassador. Kaya ako nasa lupa, ito ang trabaho namin, tulungan namin ang kingdom ng Lord na expand, mga minamahal ko, para po maranasan ng mga tao ang presensya ho ng ating pong Panginoon. Tayo po'y tatayo, mga minamahal ko, tayo po'y magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Pwede po ba tayong pumikit sumandali? I want you to close your eyes. Pwede ba may pag-usap ka muna sa Panginoon? Kung tayo po ay first time lang sa simbahan po na ito, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pray for yourself. Kung meron ka mang kabigatan na dala-dala, may mga dinadaanan po kayo, meron pong isang Kristo nagmamalasakit sa'yo. Alam ng Lord yung pain mo. Alam ng Lord yung iniiyak ng puso mo. Alam ng Lord yung sugat mo. Alam mo ng Diyos yan. Alam ng Lord yung struggle natin pare-parahas. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, nagmamalasakit sa iyo. Hallelujah, we worship you.